Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang misteryosong kaso ni Teresita Basa, isang Pilipina sa Chicago, Illinois na pinaslang sa kanyang tahanan. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Isa sa pinaka-nakakagulat at pinaka-nakakakilabot na kaso sa kasaysayan ng Amerika ay ang pagkamatay ni Teresita Basa. Hindi lamang sa kalunos-lunos na paraan ng kanyang pagkamatay, kundi dahil sa misteryosong paraan kung paano natunton ang salarin. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ito ba ay bunga ng siyentipikong investigasyon o kung talaga ang espiritu mismo ni Teresita Basa ang nagtulak upang mabunyag ang katotohanan. Noong February 21, 1977, nakatanggap ng tawag ang mga bombero sa Chicago matapos magsumbong ang mga residente ng Pine Grove Avenue Apartments na may naaamoy silang usok na nagmumula sa gusali. Pagdating ng mga bombero sa apartment ay natagpuan nila ang isang silid na nilalamon na ng apoy. Sa loob nito, tumambad ang nakakagimbal na tanawin, ang wala ng buhay na katawan ng isang babae, at napag-alaman na ito pala ay si Teresita Basa, ang 48 years old na respiratory therapist na isang Pilipina. Siya ay natagpo ang hubot-hubad at tinabunan ng kutsyon, at may nakatarak pang kutsilyong panghiwa sa kanyang dibdib. Sa unang tingin, inakala ng mga pulis na maaaring ginahasa ang biktima, ngunit kalaunan, ayon sa autopsy report, ay napatunayang wala siyang tinamong sexual assault. Tanging isang mahalagang piraso lang ng ebidensya ang naiwan, isang sulat na nagsasabing "Get Yetter Tickets for AS". Ngunit sino o ano ang tinutukoy ng mga inisyal na AS? Si Teresita Basa ay ipinanganak noong 1929 sa Pilipinas sa mag-asawang negosyanteng sina Pedro at Socorro Basa. Lumaki siyang masinop at matalino at nagpakadalubhasa sa musika. Nagtapos siya sa University of Assumption sa Maynila noong 1960. At kalaunan ay nagpasya siya na magtungo sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Ngunit habang tumatagal ay nagbago ang kanyang landas mula sa musika tungo sa medisina. Naging respiratory therapist siya sa Edgewater Hospital sa Chicago. Ayon sa kanyang mga kasamahan, si Teresita ay tahimik, magalang at walang kaaway. Namumuhay siya ng simple at mapayapa. Kaya't lalong nakakapagtaka kung bakit siya naging biktima ng ganoong uri ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa kanyang kaibigan na si Ruth Loeb, pumasok si Teresita sa trabaho ng karaniwang araw. Bandang alas 5:30 ng hapon ay umalis na si Teresita sa ospital at nakapag-usap pa sila ni Ruth sa telepono ng halos kalahating oras. Ngunit matapos nito ay nagpaalam si Teresita dahil may darating daw siyang bisitang lalaki na hindi niya binanggit kung sino. Sa puntong iyon ay wala nang malinaw na suspect. Ang lahat ng gamit sa kanyang apartment ay nasira ng apoy at dahil dito, tila wala nang hahantungan ng kaso. Makalipas ang 4 na buwan, noong August 1977, nakatanggap si Detective Joseph Stachula ng kakaibang tawag mula kay Dr. Jose Chua na isa ring manggagamot sa Edgewater Hospital. Ayon sa kanya, ang kanyang asawa na si Remedios Remy Chua ay nakakaranas ng kakaibang mga pagbisita. Habang nasa trance o tila wala sa sariling katinuan, bigla raw nagsasalita si Remy gamit ang ibang tinig. At ang nakakagulat pa ay nagpapakilala raw itong si Teresita Basa. Ayon kay Dr. Chua, narinig niya mismo ang mga katagang, "Doktor, gusto kong humingi ng tulong. Ang pumatay sa akin ay malaya pa." Ayon sa di umano'y kaluluwa ni Teresita, ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Alan Showery, isang hospital orderly na katrabaho rin nila. Ikinuwento raw ni Basa sa pamamagitan ni Remy na dumalaw si Showery sa kanyang apartment upang ayusin ang sirang telebisyon. Ngunit nauwi ito sa pagnanakaw
at karahasan. Nais daw ni Showery ang kanyang mga alahas, partikular ang isang mamahaling perlas na singsing mula sa France na minana pa niya mula sa kanyang ina. Nagbigay pa raw ng mga numero ng telepono ang espiritu ng mga taong makakapagpatunay sa pinagmulan ng nasabing alahas. Hindi sigurado si Detective Statula kung maaari ba niyang pagkatiwalaan ang mga impormasyong kanyang natanggap. Dahil dito, nagpasya siyang magsagawa ng background check kay Showery. Lumabas sa investigasyon, nasa malapit lamang nakatira si Showery kay Teresita. Kinumpirma rin ng kanilang mga katrabaho na may balak siyang pumunta sa apartment ni Teresita noong gabing iyon upang ayusin ang kanyang sirang telebisyon. Dinala ni Statula si Showery sa interrogation room para sa masinsinang pagtatanong. Inamin ni Showery na pumunta nga siya sa apartment ni Teresita upang kumpunihin ang telebisyon. Ngunit ayon kay Showery, hindi niya ito nagawa dahil wala siyang dalang mga kagamitan. Dahil dito, umuwi na raw siya agad. Ngunit hindi kumbinsido si Statula sa paliwanag na ito. Kaya naman, kinausap niya ang nobya ni Showery na si Jan Kakamluk at tinanong kung may ibinigay bang alahas sa kanya kamakailan. Agad namang sumagot ang babae na oo at pumayag din siyang ipakita ito sa mga kaibigan at pamilya ni Teresita. Nang makita ang mga alahas, kinumpirma ng pinsan ni Teresita na iyon nga ang mga nawawalang alahas. Sa puntong iyon, wala nang kawala si Showery. Sa dami ng ebidensyang nakapalibot sa kanya, ay napilitan siyang umamin sa pagpatay kay Teresita. Isinalaysay ni Showery na matapos niyang umalis sa apartment ni Teresita noong una, ay agad niyang binalak na bumalik upang siya'y pagnakawan. Nang bumalik siya, ay malugot pa rin siyang pinapasok ni Teresita. Ngunit habang abala ito sa pagsasara ng pinto, ay bigla niya itong sinunggaban mula sa likuran at marahas na inatake. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsyon at inilagay sa ibabaw ng katawan ni Teresita at sinunog ang buong kama upang pagtakpan ng kanyang krimen. Sa kabila ng kanyang pag-amin, nag-plead pa rin ng not guilty si Showery sa korte at nagkaroon ng mistrial. Ngunit kalaunan noong February 23, 1979, napilitan siyang umamin sa kasalanan. Ang nakakapagtaka, sa kabila ng kalupitan ng kanyang ginawa, ay 14 na taon lamang ang kanyang sentensya. Lalo pang nakakagulat nang siya'y mapalaya sa parol noong 1983 na mas maaga pa kaysa inaasahan para sa isang malamig at malupit na krimeng bumalot sa pangalan ni Teresita Basa. Hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan ang kasong ito. Talaga bang bumalik ang espiritu ni Teresita upang igawad ang hustisya para sa kanyang sarili o may iba pang paliwanag? Maraming nagsasabing maaaring may alam sina Remy at Jose Chua tungkol sa kaso at ginamit lamang nila ang espiritu upang maisiwalat ang katotohanan. Ngunit kung ganoon, bakit hindi nila diretsong sinabi sa pulisya ang kanilang nalalaman? Kung totoong bumalik si Teresita, ito marahil ay isa sa kakaunting pagkakataon na ang biktima mismo ang nagsiwalat kung sino ang pumatay sa kanya. Ang kaso ni Teresita Basa ay nananatiling nakatala bilang isa sa pinakakakaibang kwento ng krimen sa buong mundo. Ito ay isang kwento na hindi lamang ukol sa pagpaslang, kundi pati na rin sa posibilidad ng supernatural. Sino ba talaga ang nagsiwalat ng katotohanan? Ang espiritu ba ni Teresita Basa o ang konsensya ng mga taong nakapaligid sa kanya? Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Teresita Basa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.